Hello everyone, good evening at welcome back sa ating channel. Ngayon ay November 19, 2023, araw ng linggo. At syempre, nagdadrive ulit tayo. Ngayong araw nga, o ngayong gabi pala, night drive tayo papunta ng Santa Rosa, Laguna. Pero dyan lang naman tayo sa Bukana, dito sa may area ng Nuvali. At ang rota natin, syempre sa Calax. At gusto ko lang din i-share sa inyo kung ano nga ba yung sitwasyon ng Calax tuwing gabi o anong makikita natin kung magdadrive tayo dito sa expressway na to, simula pagpasok ng Silang Aguinaldo Interchange hanggang sa lumabas ng Santa Rosa. I-share ko sa inyo kung anong kondisyon o anong mga dapat nating expect or paghandaan. So ako nga nandito galing ng Silang at ang palatandaan ko ay itong 7-Eleven, yung building na yan, yung entry point ng interchange. So ito, papasok na tayo ngayon at makikita nyo naman ang liwanag. Meron pa silang rotondo dito. So kung sakaling nagkamali kayo ng pasok or nag-decide na ayaw nyo nang dumaan dito, may chance pa kayo na makabalik. Sa ngayon nga ito, pasok na tayo sa toll gate. Sabi, libre pa daw ito. Nag-open yan nung, I think, November 8. At yung part na yan, hanggang doon sa may dating original na exit point, yung Tibig area, Silang East ata yun, libre pa. Wala pang toll gate. Hanggang doon lang kayo sa point na yun sisingilin kung sakaling galing kayo ng SLEX or galing kayo ng Laguna area. So ayan, nakikita nyo naman, ito yung sitwasyon niya tuwing gabi. Madilim yung expressway at magre-rely ka lang sa headlight mo. Kaya kung ikaw driver or nagda-drive ka, mas mabuti pa din na minamake sure mo na maganda yung visibility ng headlight mo or maganda yung ilaw mo para if in case nga mapapasok ka sa ganitong klase ng daanan, meron kang baon na magandang ilaw at syempre mata or yung visibility yung pinaka-key natin sa driving. Kung malabo yung makikita mo or wala kang masyado makita, ang hirap mag-drive. Kaya isa yan sa pinaka number 1 na dapat natin na tinatandaan tuwing mag-drive sa gabi, yung ilaw. At yan nga, napansin ko tuwing may exit point, nagkakaroon sila ng mga poste dito na maliwanag. Siguro para mas i-prepare tayo or i-inform tayo na dito kailangan mas cautious tayo sa pagpasok dahil merong mga nagme-merge galing sa ibang entry points or merong nag-e-exit. So kung hindi ka nga e-exit, keep mo yung linya mo dito sa inner lane, huwag ka doon sa outer lane kasi para yun sa mga lumalabas. So ayan, makikita nyo, madilim na ulit dito sa area na to dahil dire-diretso na lang yung way. Wala kang masyadong poste or as in totally wala, makikita mo lang yung mga reflector na yan sa daan tsaka yung linya, kaya napakahalaga nung baon mo na ilaw. Ayan, mahaba-haba din yan. Based sa timestamp, pumasok tayo ng 6:35. Nakikita nyo naman sa timestamp yon. And ngayon nga, 41 na, pero parang 6 minutes or less than 10 minutes, nakita na natin yung signage ng Santa Rosa exit. So, napakabilis, di ba? Imagine, kakapasok lang natin and then less than 10 minutes, lalabas na tayo sa Santa Rosa. Take note, galing tayo sa Silang Cavite area, doon sa Silang Aguinaldo Interchange. And then, ayun nga, parang walang 10 minutes to, lalabas na tayo. Ito na yung exit point niya.
So, imagine kung gaano kabilis, nag-average lang naman tayo siguro based dito sa speedometer ng GPS or ng ating video ay nasa 80, then down to 60. Pero syempre ito, pa-exit tayo kaya mabagal tayo. Pero ma-average tayo, parang napansin ko 80 kilometers per hour. So, napakabilis lang ng biyahe. At ayun nga, nakita ko, 27 pesos lang yung chinarge sa atin. So, simula doon sa Aguinaldo Interchange hanggang dito sa Santa Rosa, 27 yung chinarge natin. Pero parang yung charge na yun, simula lang doon sa Silang East o yung doon sa Tibig area na dating exit point. At ngayon nga, ito na, palabas na tayo dito sa Santa Rosa exit. Pag kumanan ka dyan, papunta yan ng Silang pa din yan. Yan Santa Rosa, Tagaytay Road. Tapos kapag kumaliwa ka dito, ito na yung papunta ng Nuvali area. So dito sa may Ayala, tapos kung gusto nyo mag SNR o Landers, ito na yung dadaanan nyo kung galing kayo ng doon sa Silang Cavite area na yan. May traffic lights lang din dito, pero mabilis lang. Di ka man abuti ng matagal dito. Siyempre, naka-time naman yan lahat. So, once na matapos yan, dire-diretso ka na lang ulit at doon ka nakakanan mismo sa entry ng Nuvali. Yan nga lang, medyo naiinip ako dito sa countdown. Ayan. Pero hintay lang natin. Okay, nag-go na. So, dire-diretso na ulit tayo. Yan, sa area na to, typical na highway. Pero maganda dito, 4 na linya na din man yan. Pero dati pa naman yan, 4 na linya. Ano lang kayo din dyan kasi yan, ganyan. Maraming pumapasok. Kita nyo yung isang pick-up na yun, alanganin pasok niya. Marami kasing intersection dito. At ayan, dito nag-keep right na tayo kasi papasok na ako doon sa entry point na yan ng Panuvali. So, ayan, makita nyo lang yung gasoline station ng Shell dyan, yun na yung landmark ko din para dito. So, pasok lang tayo. Yan nga, at pagkapasok nyo, bahala na kayo kung saan nyo gustong pumunta. Ayan, intersection. After ng intersection na yan, yan, natatanong nyo na yung Landers. Kung gusto nyo magpunta ng Landers, dahan-dahan lang kayo dyan. And kami, may sarili kaming pakay dito, kaya dire-diretso lang ako doon sa kabila. Makikita nyo puro barrier dito para i-control yung traffic flow kasi ano din yan, pedestrian, madaming tumatawid. Ayan, galing Landers, patawid ng Ayala Mall. So, hinay-hinay lang sa pag-drive. At ako, diretso ako doon. Kung gusto nyong, kung out of way kayo, doon kayo sa intersection nyo. Gusto ko dito, may rotonda dito. Ayan, maliit. Tapos, pasok ako sa pangalawang exit. Lalabas naman ulit ako doon sa isang main road nila dito. Ito yung papunta ng lakeside. So, kaliwa lang muna ako dyan. At, ayan, dito na ako magpapark sa kaliwang side na yan. Papasok na ako. Kung gusto nyong sumama, sama lang kayo, mabilis lang to. Babalik ako agad dahil meron lang kaming nilakad dito. Yan nga. Magpa-park na ako. So, stay put lang kayo. Maya-maya, pabalik na din tayo. Hanap lang muna ako ng parkingan dito. Pero ayan, dami namang slot. Kaya, paunahin na muna natin yan.
Hintayin lang natin siya makapark at ako naman susunod na. Dito na lang ako sa tabi ng kulay itim na Innova na ito. Okay. Ayan. Park lang tayo. Sa pagpapark dapat maging maingat din tayo lalo kapag well, anyway, kahit anong sasakyan, dapat maingat talaga sa pagpapark. Ingatan natin yung sasakyan natin at yung mga sasakyan sa paligid natin. Beware din dun sa mga pinto. Ayan, ganyan, nagbukas siya. Make sure na clear lang din para hindi tayo makapag-cause ng ding dun sa ibang sasakyan. Siyempre, sino ba namang owner ng sasakyan na gustong nagagasgas sa sasakyan niya, di ba? So, ayan, tapos na. Balik na kami. Lipat naman tayo dito sa Ayala Soledad. Papanggap muna tayong nakakaangat-angat sa buhay. Hindi, joke lang. Kakain lang po tayo. Siyempre, pare-pareho naman tayo nagsusumikap. At napakahirap naman kung gumalaw, kung gutom ka, di ba? Parang nakakatamad kumilos, ganun. Kaya dapat kakain tayo para mas magampanan natin yung mga responsibilidad na nakapatong sa atin. Pero mabalik tayo ito. Park lang kami dyan para kumain at alis na din kaagad dahil alas 7:30 na din. And sa pagbalik natin, doon ulit ang way natin. Calax para mapakita ko naman yung ano ba yung condition niya doon sa kabilang side. Yung bound papuntang Silang naman. So yan, medyo wala lang bakanting parking dito. Pero ayun, umalis na siya. Papasukan ko naman yan. Para naman makakain na din kami. Okay. So, ayan. Tapos na kami kumain ito. Palabas na. Palabas naman, yun din. Yung pinasukan natin. And then, papunta lang ulit. Balik lang tayo dun sa may gasoline station. Actually, maluwag-luwag pa dito ngayon. Bali. Yan, kumanan lang dito. Hinay-hinay lang dyan. Dahil may mga pedestrian. Kita nyan, laging puno yung parking ng Ayala na yan. Kadalasan ang hirap mag-park pero dito sa daan. Pero ayan, tama-tama. May Shell dito. May ihuhulog lang muna kami na raffle entry. Baka sakaling papala rin tayo. Siyempre, hindi naman tayo magkakaroon ng chance kung hindi natin ihuhulog yung entry. Kaya ako, ihuhulog ka muna. Diyan muna kayo. Yan, binilisan ko na. Siyempre, ayoko naman na mainip kayo. Tsaka, ayan napansin natin may mga car guys dyan. Parang mga naka-JDM, may sineset up ata. So, okay. Biyahe na ulit tayo. Ngayon, pabalik na tayo ng Calax. So, pakaliwa tayo dito dahil pag pumunta ka dyan sa kanan, mas traffic dyan. Dyan na yung pa Santa Rosa. Okay, pasok lang ako dito. Ayan, dire-diretso na lang ulit yan hanggang doon sa may traffic lights kanina na nilabasan natin. Kung matatandaan nyo. Siyempre, doon na ulit tayo papasok. Okay, mabilis lang to. Parang maluwag ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Dahil kapag natsambahan mo yung traffic dito, masikip talaga. Napakadaming sasakyan. Siguro dahil napakadami na ng daanan ngayon na pwedeng pasukan or ewan ko lang din. Baka dahil sa araw. Pero Sunday ngayon, ayan, ito. Pasok na ako dito. Welcome to Calax ulit. So yun yung entry point niya. Dati meron ditong nag-install ng RFID. Yun, kung nakita nyo yung tent na yun. Nakapagpa-install tayo dyan dati. So maganda.
naka-RFID na tayo para mas mabilis. Tsaka halos lahat ngayon tinatransition na sa tinatanggal na nila halos lahat yung mga cash. Kung mapapansin nyo, madaming dry run na ginagawa na yung mga expressways para tanggalin na yung cash lane. So ayan, pumasok na tayo, toll gate. Okay, dito naman tayo kasi kung doon tayo sa kanan na side na yon, papunta tayo ng SLEX. So ito, dahil silang bound tayo, doon ang pasok natin. So ayan, mapapansin nyo kapag mga entry points or exit points, maliwanag naman. Unlike kapag yung kahabaan, tinatanggal na nila yung mga poste. Ayan, ganyan. Ang natatanging ilaw na lang natin ay headlight. Tsaka kung mapapansin nyo yung maliit na liwanag na yan, buwan yan. Okay, dire-diretso lang tayo dito. Ganon din yung case nya. Madilim. Rely ka lang sa headlight mo. Mga reflectorized na barriers naman. Tsaka kung maganda nga ang ilaw mo, sobrang visible naman ang daan. Drive lang tayo dyan, dire-diretso. Ayan. So, dito ang ganda ng daan niya. Unlike dun sa mga, kahit hindi ito naka-asfalto pa, makinis siya. Unlike dun sa iba na talagang hindi ka sa bagay. Alam ng engineer yan kasi shout out sa mga engineers natin dyan. Kasi hindi ka naman makakapagpatakbo ng matulin dyan kung talagang napaka bako-bako or uneven yung daanan, yung iba alon-alon. So para kang lumilipad doon. Mahirap sa expressways pag ganun. So yan, dito dire-diretso lang tayo. May mga signages naman, tsaka mga warning. Para sa akin, napakalaking bagay nitong expressway na to. So, ang laki ng in-improve nung in terms ng oras. So, mas na-shorten siya. Para sa akin lang, compared kung doon ka sa Santa Rosa, Tagaytay, ang laki pa ng ikot mo, or kung papasok ka dyan sa mga barangay roads na ang kikipot naman. Tsaka, hindi rin maganda yung kondisyon ng daan. Kaya parang mas mabagal. Na-divert ka lang sa walang traffic, pero mabagal ka din dahil nga barangay road. Madaming uneven na papasukan, pero dito kitang-kita natin yung improvement ng biyahe. So yun nga, ano ko kanina, di ba? In less than 10 minutes from Silang to Santa Rosa or dyan sa Santa Rosa exit, less than 10 minutes compared kung sa mga national road or mga barangay road, matagal. Kayo, paki-comment dito sa baba kung ano sa tingin nyo yung mas benefit nito, dahil talagang parang for me lang kung Cavite or dyan ka sa Silang area going to Santa Rosa or kahit sa Laguna or SLEX, ang laking bagay na dito dumadaan. Ang laki ng improvement, ang bilis. Kasi before, doon kami nag-exit sa Tibig area. Kung matatandaan nyo, wala pa naman yung wala pa itong Silang Aguinaldo. Mabagal din. Kaya, kasi nga, yun, barangay road. Kaya ito, ang laki niya. Ang laki ng improvement. Ito nyo? Diba? So, yan pa-exit na ulit tayo. At kung sa tingin nyo nag-enjoy naman kayo at may napulot kayo dito na kung may napulot man kayo, paki-hit na yung like button at subscribe na din kayo. Salamat!